Hindi na natin sila maililigtas, Papo. Halika na. Kailangan na nating umalis. Hindi ka nila pwedeng makita. Sandali, Lola. May sugat din po kayo. Iiwan niyo din po ba ako? Pakiusap, Lola. Ikaw na lang ang meron ako. Huwag niyo po akong iiwan. Patawad, Apo. Masyado na akong mahina. Gustuhin ko mong makasama ka pa, pero hindi ko na kaya. Feliz, ikaw nang bahala kay Altaira. Gawin mo ang lahat para hindi nila siya mahanap at makita. Rosalia, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Altaira. Ipinapagako kung hindi nila makukuha at matutunto ng batang to. Sige na, umalis na kayo bago pa nila kayo maabutan. Isinusumpa ko. Darating ang tamang panahon. Babalik ang itinakda para tapusin silang lahat. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan mo na bang magmahal pero maraming tumututol at pilit kayong pinaglalayo sa isa't isa habang ang tadhana naman ay pilit kayong pinaglalapit? Handa ka bang hamakin ang lahat makasama mo lang ang taong mahal mo? Kahit ang kapalit noon ay ang sarili mong buhay? O pipiliin mo na lang kalimutan ang nararamdaman mo at sundin kung ano ang tama kahit masakit, pero kapalit naman noon ay ang kaligtasan ng lahat? Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, pamilya o ang taong mahal mo, sinong pipiliin mo? Sige nga, i-comment mo sa ibaba. Babasahin ko yan kapag napili ang kwentong ito. Magandang araw po, Miss Amy. Kumusta po kayo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mirabel. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Pinalitan ko rin po ang mga pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito upang maprotektahan ang aming pagkakakilanlan at privacy. Ayoko naman pong dumating sa puntong pagpiestahan kami ng mga tao, lalo na't may sinasabi sa buhay ang pamilyang tinutukoy ko. Ang kwentong ito ay hindi ko sariling karanasan, Miss Amy, kundi tungkol sa aking kaibigang si Thea at sa lalaking una niyang minahal, si Alaric, na galing sa isang mayamang pamilya. Kasama nila ako noon, Miss Amy. Naging saksi ako sa buhay ng aking kaibigan at kung paano nila ipinaglaban ang pagmamahala nilang dalawa ni Alaric sa kabila ng pamilyang kinabibilangan nila at sa katotohanang hindi sila dapat magmahalan. Magpahanggang ngayon, Miss Amy, kapag binabalikan ko ang lahat ng nangyari at ang mga kwento sa akin ng aking kaibigang si Thea, ay hindi pa rin ako lubos makapaniwala na totoong nangyari pala talaga ang lahat ng yun. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong sabihin na dito lang po sa inyo ko ipinadala ang sulat ko ito, Miss Amy. Kaya kung sakaling marinig nyo ito sa ibang channel, sana po ipakireport na lang dahil malinaw na ninakaw ito. Yun lamang po at maraming salamat. So yun na nga, Miss Amy, mabalik na tayo. Ikukwento ko po ito sa point of view ni Thea para mas maintindihan nyo ang takbo ng kwento. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Curious na ba kayo sa kwento nila? Kung oo, tara! At sabay-sabay nating alamin kung paano babaguhin ng pag-ibig ang mga buhay nila. Hoy! Babae! Hintayin mo naman ako! Bakit mabilis mo maglakad? Bilisan mo kasi. Malapit nang dumating yung bangka nila Ethan at tatay niya. Kailangan nating mauna dun sa pangpang. Baka maubusan tayo ng isdang ibebenta. Dahil panigurado, marami na nakaabang sa kanila dun. Ito na nga, oh. Binibilisan ko na. Tabi, mga bata! Huwag kayo masyadong maglalaro dyan sa dalampasigan. Naku, kayo talaga. Baka mamaya tangayin kayo ng alon, hoy! Daya! Hoy, sa tingin ko, sila Ethan na yan paparating. Oo, tara na. Para mauna tayo sa pila. Mahirap nang maubusan. Ang sabi pa naman ni Ethan kahapon, medyo humina daw ang huli nila ng mga isda. Naku, kahit nasa hulihan ka ng pila, Thea, may special treatment ka pa rin kay Ethan. Lagi namang nakahiwalay ang mga order mong isda. Iba talagang ganda mo, friend. Baka mandag. Hoy, Mirabel!
tumigil ka nga dyan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, nakakahiya. Teya, iniwalay ko na mga order mong isda. Sandali, hintayin mo ko dyan. Kukunin ko lang. Sabi ko sa'yo eh, lakas mo talaga kay Ethan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, ang manhid mo. Matagal na nagpapalipad hangin sa'yo yung tao. Salamat, Ethan. Hintayin ka na lang namin dito. Ay naku, tigilan mo nga ako, Mirang. Alam mo namang wala sa isip ko yung tungkol sa bagay na yan. Ang importante sa akin ngayon ay yung pagkakakitaan at mamuhay ng tahimik at payapa dito sa isla ng San Cristobal. At saka, baka lalo akong kagalitan ni Lola Feliz kapag nalaman niyang kumekerengking ako. Kahit hindi naman totoo. Ayoko nang maparusahan, Mirabel. Hays, isa pa yung lola mo. Napakalupit at napakahigpit niya sa'yo. Kulang na lang isa ako kaya't itago sa mundo at huwag nang palabasin kahit kailan. Simula nang dumating kayo dito sa lugar namin ay yung napapansin ko. Buti nga, pinapayagan kanya magtinda. At saka, Teya, may bako. Nasaan nga bang mga magulang mo? Ganun lang talaga si Lola Feliz. Pero mabait naman yun. At saka, nasanay na rin ako. Siya nang nagpalaki sa akin. Siya nang kasakasama ko hanggang ngayon na nasa tamang edad na ako. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung nasan sila. At wala din akong maalala tungkol sa pagkabata ko. Sa tuwing tinatanong ko naman siya, sasabihin niya, namatay daw sila sa isang aksidente. At ako lang yung nakaligtas. Pero dahil sa trauma, nakalimutan kong parting yun ng buhay ko. Pero alam mo, swerte ako napunta kayo dito, Teya. Kasi nagkaroon ako ng kaibigan na gaya mo. Ikaw lang kasi nakakatiis sa kaingayan ko eh. No choice na kasi ako kung hindi ka pagtitiisan. Loka? Oh, nandiyan na pala si Ethan. Pasensya na kayo at natagalan ako. Tinulungan ko pa kasi magkarga si tatay ng mga isda sa mga suki namin. Teya, eto na pala yung sa'yo. Kahit wag mo na munang bayaran agad. Naku, Ethan. Baka naman malugi kayo. Dala ko naman yung pambayad ko. Eto, oh. Sige na, kunin mo na. Nakakahiya din sa tatay mo. Baka akala niya sinasamantala ko yung kabaitan niyo. Naku, ayos lang yun kay tatay. Hindi naman yung nagagalit. Tara, wala naman din akong gagawin. Tulungan ko na kayong magbuhat hanggang talipapa. Ethan, baka nakakalimutan mo na nandito rin ako. Ay, hindi Ate Mirang. Ate pa nga. Naku, ewan ko nga sa inyo. Ayan, nagtampo na tuloy. Lagot ka, Ethan. 8 taong gulang pa lang ako noon, Miss Amy, nang manirahan kami ni Lola Felisco dito sa Isla San Cristobal. Dito ko rin nakilala sina Mirabel at Ethan. Si Mirabel 5 taon ang tanda sa akin, habang si Ethan naman 1 taon lang pagitan namin. At ngayon, sa susunod na linggo, sa mismong gabi ng Red Moon, tutungtong na ako sa edad na 30. Alam ko maraming magtatanong, bakit hanggang ngayon hindi pa ako nag-aasawa? Sa totoo lang hindi ko rin alam eh. Wala pa kasi akong taong tunay na napupusuan. At saka, kontento naman ako sa buhay ko rito sa isla. May mga kaibigan ako, may tahimik na buhay. Pero minsan, Miss Amy, lalo na kapag sumasapit ang gabi, pakiramdam ko, may mga matang nakasunod sa akin. Parang may nagmamasid palagi. Natigil nga lang yun itong mga nakaraang buwan. Pero simula pagkabata ko, hindi na nawala sa pakiramdam ko na may kung anong nakabantay sa akin na hindi ko nakikita. Dito na lang, Ethan. Salamat sa paghatid sa amin. Walang anuman, Teya. Basta kapag kailangan nyo ng tulong, nandito lang ako. Sige, mauna na ako sa inyo. Ate Mirang, bukas na lang ulit. Sige na, lumayas ka na. Baka mambalos kita nitong tsinelas ko sa kakaati mo sa akin. Ang sungit. Kaya napaghahalataan ka ng... Aray! Sakit mo namang mamingot. Oo na po, alis na. Bye, Teya. Buisit ka talaga. Hindi kita ilalakad sa kaibigan ko. Sabi ko na nga ba hindi talaga matatapos ang araw na hindi kayo nag-aaway niyang si Ethan. Ay nako, tara na nga at umpisa na nating ilatag ang mga to para makauwi tayo ng maaga. Minsan okay naman sa akin yung Ethan na yan eh. Pero madalas talaga kumukulog dugo ko sa kanya. Ay, mga sukis! Na kayo dyan! May mga gulay din kami dito!
Mga bagong pitas lang, bili na kayo! Ilang kilo po ng isdang sa inyo, Ale? Mirabel, 10 pisong siling green daw at isang supot ng bunga ng sampalok. Okay. Eto na. Ano pa po sa inyo? Sige lang ho. Pili lang ho kayo. Pero wag yun naman hong pisil-pisilin ha. Baka malamog ang mga gulay namin. Salamat po Balik po kayo sa susunod. Grabe! Kala ko hindi ba uubos yung mga paninda natin? Maggagabi na Oy, hindi ka kaya kagalitan ni Lola Feliz niyan? Ayaw pa naman nun na inaabutan ka ng gabi sa labas. Nakakapagod ang araw na to. Pero masaya ako na naubos ulit ang mga paninda natin. Huwag ka na mag-alala. Hindi naman ako pagagalitan nun. Siya, sige na. Ito na pala yung sa amin. Bukas na lang ulit, Mirabel, Salamat ngayong araw. Sigurado ka ba? Hatid na kita hanggang doon mismo sa tapat ng bahay. Naku, hindi na. Kaya ko na. Sige na nga. O ano, kita na lang tayo bukas Nung makaalis na si Mirabel, sa paningin ko bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Katulad ng dati, pakiramdam ko, may nakamasid na naman sa akin mula sa malayo. Pero iba yun ngayon, Miss Ami. Madalas, hindi ko na lang yung pinapansin. Sanay na ako sa pakiramdam na may nakatingin sa akin, pero ngayon iba talaga Dahan-dahan ako napalingon sa bandang kakahuyan, papunta sa kagubatan ng San Cristobal. At sa unang pagkakataon, may nakita ako. Mga matang kulay pula, nakatago sa dilim, at hindi lang iisa kundi marami. Sa sobrang takot ko, agad ako nagtatakbo papasok ng bahay namin, para lamang salubungin ako ng galit na itsura ni Lola Feliz. At katulad ng dati, tinawag niya na naman ako sa totoo kong pangalan sa tuwing pinapagalitan niya ako. Pangalang tanging kami lang dalawang nakakaalam na mahigpit niyang pinagbawal na sabihin ko sa iba, maski sino pa yan. Kaya nakilala ko ng iba, pati mga kaibigan ko sa pangalang Taya at hindi Alteira. Diyos ko, anong mga yun? Totoo bang mga nakita ko? Pero imposible. Walang mga ligaw at mababangis na hayop sa kagubatan ng San Cristobal. Saan ka naggaling? Hindi ba sinabi ko sa'yo, Altera? Dawag kang magpapagabi dyan sa labas! Lola Feliz, hindi naman po ako gumala at nagpunta kung saan-saan kagaya ng bili niyo sa akin. Sa Dalampasigan lang po ako nagpunta para mag-angkat ng isda. At sa Talipapa para magtinda, yun lang po. Doon lang po, Lola. Wala na po akong ibang pinuntahan. At saka, kasama ko naman po yung kaibigan kong si Mirabel Si Mirabel! Dahil sa pagsama-sama mo sa kaibigan mong yan kung ano-ano na ang mga natututuhan mo, ha? Hala, sige! Pumasok ka na sa kwarto mo at huwag kang lalabas. Hindi ka rin kakain ngayong gabi para magtanda ka. Sinabi ko na sa'yo, Altera, kahit ano pang ginagawa mo, huwag mong hahayaang maabutan ka ng dilim sa labas. Pero ano, ha? Sinuway mo na naman ako! Lola Feliz, buksan niyo tong pintuan. La, pakiusap! Hindi ko na po ulitin, Lola! Nararapat na yan sa'yo! At huwag na kitang makikita na kasama mo si Mirabel! Nung gabing yon, Miss Ami, hindi ako pinakain at pinalabas si Lola Feliz. Kinulong niya ako sa aking kwarto buong magdamag. At ngayon ko lang din siya narinig muli, Miss Ami, na tawagin ako sa pangalan yon. Ang sabi niya, ang ina ko raw nagpangalan sa akin noon, pero hindi raw yun dapat malaman ng iba. At ang hindi ko pa rin makuha ang sagot hanggang ngayon, Miss Ami, ay kung bakit bawal ako magpagabi sa labas. Kahit anong pagtatanong ko kay Lola, wala akong matinong sagot na nakukuha. Pakiramdam ko tuloy, Miss Ami, ay isang malaking lihim ang buong pagkatao ko. Dahil kahit ako, wala akong kaalam-alam tungkol sa sarili ko. Kinabukasan, binisita ako ni Mirabel. Sa labas pa lang, dinig na dinig ko ng pagmamakaawa niya sa Lola Feliz ko. Sige na, Lola Feliz. Ayaw mo na ako makita si Thea. Tsaka pangako ko na dito lang kami sa loob ng bahay niyo. At kung lumabas man kami, sisiguraduhin ko hindi aabutan ng gabi si Thea. Kaya sige na po.
Sinasabi ko sa'yo, Mirabel, ayoko nang maulit pa yung kagabi. Dahil maski ikaw ay pagbabawalan ko nagpumunta pa dito at makita si Thea. Sige na, nandyan siya sa kwarto niya. Alis na muna ako at ako na muna magtitinda ng mga gulay sa talipapa. Ang ganda at ang bait mo talaga, Lola Feliz. Sige na po, mag-iingat po kayo, hala. Ako na bahala sa kaibigan ko. Huwag mo na akong bulahin, Pabirang. Nakatamaan ka din sa aking bata ka. O siya, kayo na muna dito sa bahay. Yung bilin ko, ha? Opo, Lola Feliz. Taya, wala nang dragon mong lola. Labas ka na dyan, dali. May sasabihin ako sa'yo. At saka may dala din pala akong suman at saka puto. Alam ko, gutom na gutom ka na. Alam ko na yung style ng lola mo eh. Di ka na naman niya pinakain at kinulong ka na naman. Kagaya ng mga bata pa tayo. Salamat, Mirabel. Hindi ba tinda ng nanay mo yan? Kinupitan mo na naman siya, no? Naku! Di yan. Alam naman niyang bibigay ko yan sa'yo eh. Oh, kumain ka na. Ay siya nga pala. Alam mo yung puting malaking bahay malapit sa gubat? Yung natatanaw din natin dyan sa may dalampasigan na parang malakastilyo sa sobrang laki? Ang bait talaga ng nanay mo, Mirabel, no? Salamat talaga sa inyo. Simula noon, lagi niyo na akong tinutulungan. Kami ng Lola Feliz ko. Siya nga pala, tungkol dyan sa sinasabi mo, anong meron sa bahay na yun? Di ba, matagal nang walang nakatira doon? Mga bata pa tayo. Nandiyan na yung malaking bahay na yun, di ba? Ngayon ako, Teya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pamilya mo na rin kami? Kaya wag mo nang masyadong isipin yon, ha? Oh, etong tubig. Dahan-dahan lang subot, baka mabulunan ka. So, ayun na nga. Kagabi, paghatid ko sa'yo dito, natanaw ko yun nang pauwi na ako. Grabe, ang ganda. Kasi sobrang liwanag ng bahay kagabi, Teya. Yun yung unang beses nakita ko may mga ilaw, malaking bahay na yun. Talaga? Di ibig sabihin may tao na doon. Sinabi ko na nga yung kay nanay at kung may alam ba siya tungkol doon. Ang sabi niya nung nakaraan pa may bali-balitang babalik si Don Sebastian. Siya yung may-ari ng bahay na yan. At eto pa, kasama daw niyang babalik dyan yung apo niya. Sino sila, Mirang? Wala yata akong matanda na may binanggit si Lola Feliz tungkol sa mga taong yan. Sila ang pinakamayaman dito sa buong Isla San Cristobal, Teya. Ang alam ko, nung bagong lipat kayo dito, siya namang pag-alis nila. Nakapagtataka nga eh. Sa tinagal-tagal nilang wala, bakit ngayon lang sila bumalik? Tsaka Teya, ang sabi ni nanay, kung sakaling makasalamuhan natin sila, mag-ingat daw tayo. Lalo na dun sa pamangkin ni Don Sebastian na si Ricardo. Ha? Pero bakit? Anong meron sa pamangkin ni Don Sebastian? Masama daw ugali nun. Mata pobre pa. Hindi daw tulad ni Don Sebastian na mabait sa mga tao at matulungin pa. Alam mo bang tagahatid ng gulay, isda, prutas at gatas ng kalabaw si nanay doon nang dalaga pa siya? Paborito daw kasi yun ng Don. Sana nga, bumuli sila ulit sa amin. Kung totoong nagbalik na nga sila. Para tayo na lang maghatid, Teya. Gusto ko talagang makita ng malapitan yung bahay na yun. Baka hindi rin ako payagan ni Lola Feliz, Mirang. Alam mo naman yun. Akong bahala. Tsaka hindi naman tayo magpapaabot ng gabi sa labas eh. Yun lang naman ang ayaw ng Lola Feliz mo, diba? Kapag ako napahamak talaga, Mirang, hindi mo na ako makikita. Sige ka. Ako nga saning bahala eh. Basta bukas ha, babalitaan kita. Kapag sa amin pa din sila kumuha ng supply ng pagkain, sasabihin ko agad kay nanay na tayo na lang maghatid doon. Pupuntahan kita agad dito sa inyo. Sasabihin ko kay Lola Feliz na nagpapatulong si nanay sa atin. Hindi nila makakatanggi. Kinabukasan, katulad ng sinabi ni Mirabel, bumalik nga siya sa amin. Bitbit niya ang 2 malalaking bayong na may lamang isda, gulay at ilang klase ng mga prutas. Nakita ko rin ang sinasabi niyang gatas ng kalabaw na nakalagay sa 2 babasaging garapon. At ang nakapagtataka lang, Miss Amy, agad akong pinayagan ni Lola Feliz nang sabihin ni Mirabel sa kanya kung saan kami pupunta. Walang pagdadalawang isip, Miss Amy. Agad niya akong pinag-ayos at halos itulak na nga palabas ng bahay.
Grabe, Teyang! Ito ata ang unang beses na hindi nagalit si Lola Feliz. Samantalong dati, wala pa nga akong sinasabi na gagalit agad siya. Pero ngayon kulang na lang itapon ka niya sa labas ng bahay niyo. Pero ayos na din yun. Dahil hindi ko na kailangang magmakaawa pa sa kanya, maisama lang kita. Kaya nga eh. Teka, Mirang. Sasakay ba tayo ng bangka papunta dun? Hindi. May shortcut dyan sa Kakahuyan papunta dun sa malaking bahay. Doon tayo dadaan, Teya. Hindi na natin kailangan sumakay pa ng bangka. Ah, ganun ba? Sige, tara na. Malayo pa ba tayo? Ang sabi mo shortcut. Bakit parang naliligaw na yata tayo, Mirang? Hindi Sa katunayan nga malapit na tayo. Di ka lang kasi sanay maglakad ng malayo. At doon ka lang kasi palagi sa bahay nyo at sa dalampasigan kaya akala mo malayo na to. Alam mo naman si Lola Feliz. Kahit gusto kong magagala sa labas, ayaw niya akong payagan. Ang lakas din ng trip ng Lola Feliz, ano? Hindi ko siya kinakaya. Aray, sakit ang tiyan ko. Naku, Teya, dito pa yata ako aabutin. Teyang, ikaw na muna magbitbit ng mga to. At saka mauna ka na ha. Malapit na lang naman eh. Paglampas mo ng malaking punong yan, matatanaw mo na yung bahay. Hindi ko na kasi kaya. Aray, ayan na naman. Uuwi muna ako ha. Punta na lang kita kapag maayos na pakiramdam ko ha. Ha? Uy! Sandali lang, Mirang! Uy! Babalik ako, Teyang! Babalik ako! Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa ako sa kaibigan ko ng mga sandali niya, Miss Amy. Untik pa kasi siyang madapa sa kamamadali niyang tumakbo palayo sa kinaroroonan ko. Nang hindi ko na siya matanaw pa, nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pagkalampas ko sa malaking puno na sinasabi ni Mirabel, natanaw ko na nga ang isang malaking bahay na napapalibutan ng mataas at itim na gate. Pero bukas na bukas yun, Miss Amy. Noong mga oras na yon, namangha ako sa akin nakita. Naisip ko na yun na marahil ang mansyon na madalas ko lang nababasa sa mga libro. Pinagpastan ko pang paligid. Dati, tanaw ko lang yun sa malayo, Miss Amy. Pero ngayon, kitang-kita ko ng kabuuan at kagandahan ito. Ngunit naudlot ang pagmamasid ko. Nang bigla na lang ako magulat sa isang itim na kabayong mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon ko. Hindi ako magagalaw, Miss Amy. Lalo na nang makita ko nakasakay sa kabayo. Kung nandito lang si Mirabel, baka nakurot niya na ako. Dahil mahilig yun sa mga gwapo. At ang lalaking yon, kasing dilim ng tanya mga mata ang titig na ibinabato niya sa akin, ay siya nagpatibok ng malakas sa puso ko. Hindi ko alam kung dahil lang yun sa kaba, lalo na't hindi pa rin humihinto sa pagtakbo ang kabayong papalapit sa akin. Tabi! Bingin ka ba, miss? Ang sabi ko, umalis ka sa daraanan namin. Lang yato. Sinabi ko na kasing tumabi ka. Ayan tuloy. Tinamaan ka ng kabayo. Hindi ka lang yata bingi. Pipi pa. Ano? Hindi ka ba magsasalita? Alari, bawas-bawasan mo nga yung kasungitan mo, iho. Imbes na tulugan mo, pinagalitan mo pa. Ayos ka lang ba, iha? Naku, natapon patuloy ang iba mong dala. Mabuti na lang at hindi nabasag ang garapon na may lamang gatas. Paborito ko pa naman yan. Teka, kaya mo bang tumayo? Pagpasensyan mo na ka po kung si Alari. Pinaglihi kasi ata yan sa sama ng loob. Lo, kung hindi ba naman kasi siya bingi, hindi sana siya tinamaan. Tumigil ka. Ikaw ang tatamaan sa aking bata ka. Alam mo namang mailap at ayaw ng kabayong niya sa mga tao nilabas mo pa. Nagwala tuloy. Buhatin mo ngayon yung babae at dalhin mo sa loob. Lolo Sebastian, kailangan ko nang umalis dahil importante yung lakad ko. Diego, kunin mo mga dala ng batang ito at ipasok mo sa loob. Sabihan mo na rin ang mayordoma na lutuin na ang mga yan. At ikaw naman, wala nang pero-pero. Buhatin mo na siya. Ano nga bang pangalan mo, iha? Alte... Teya, yun pong pangalan ko. Halika na.
Baka mamaya sipain ka pa ng kabayo dyan kapag hindi ka pa kumilos. Tara, alalayan kita. Hindi na. Kaya ko naman. Salamat na lang. At pasensya na kung hindi ako agad nakaiwas. Narinig mo yung lolo? Kaya lang niya. Aalis na po ako. Bumalik ka dito, bata ka, Alarik! Ay, nako. Wala nang ginawa kundi magsanay ng magsanay. Natapos ko na pong pinag-uutos niyo, Don Sebastian. Aalis na rin ho ako. Kailangan kong sundan si Alarik. Ay siya, magsialis na kayo. Si Ricardo ba, naandyan? Nasa loob po, Don Sebastian. Gusto niyo po bang tawagin ko siya? Hindi. Pwede ba bang ihatid si Thea sa kanila, Diego? Sige na. Umalis na kayo. Hindi ko alam kung bakit, Miss Amy. Pero nung mga sandaling yon ay tila ba naging balisa si Don Sebastian. Nung una, pinapapasok pa niya ako sa bahay nila. Gusto pa nga niya ako ipabuhat dun sa apo niyang ubod ng sungit, Miss Amy. Kung hindi ako nagkakamali, Alarik ang pangalan ng gwapong masamang ugali. Pero ayun na nga, Miss Amy, si isang iglap ay biglang nagbago ang isip ng Don. Kulang na lang ipagtabuyan niya ako at ipagtulakan dun sa lalaki nagngangalang Diego. Huwag kang mag-alala, iha. Ligtas ka kay Diego. Matagal na namin siyang butler. Sa susunod na lamang kita iimbitahin sa aking bahay. May importante rin kasi akong gagawin. Salamat nga pala sa mga dala mo at pakisabi na rin kay Mirna. Magpadala pa sa ulit ng supply ng pagkain dito. Sige na, Diego. Umalis na kayo. Miss Thea, sumampa na ho kayo sa kabayo at alalayan ko kayo. Salamat po, Don Sebastian. Makakaasa po kayo na makakarating kay Aling Mirna ang bilin nyo. Aalis na po kami. Uncle Sebastian. Alis na, Diego. Mag-iingat kayo. Hiya! Kapit lang, Miss Thea. Oho. Sakay ng puting kabayo, hindi ko na napigilan ang sarili kong lumingon mula sa likuran ko. Bago kami tuluyang makalayo ni Butler Diego, Miss Amy, na pinagsisisihan ko rin. Hindi na sana ako lumingon pa. Dahil sa isang pares na mga matang sumalubong sa akin. Sobrang talim na mga yon, Miss Amy. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung tumawag kay Don Sebastian na, Uncle? Noong mga sandaling yon, bigla ako nakaramdam ng bigat dahil sa mga pinupukol niyang tingin sa akin. Nakakatakot ang mga mata niya at tila may halong pagbabanta. Pagkahatid sa akin ni Diego sa tapat ng bahay namin, agad din itong umalis at mabilis na tinahak. Sakay ng kabayo ang direksyon papuntang gubat. Nang hindi ko na siya matanaw, pumasok na ako sa loob. At doon ko nadatnan sa sala ang balisa kong si Lola Feliz. Pabalik-balik ang lakad, hindi mapakali at tila may kinatatakutan. Paano po, Lola? Ayos lang po ba kayo? Kawaan ka ng Diyos, iha. Malapit na ang kaarawan mo, Altera. Oo, La. Sakto po sa kabilugan ng buwan. Ang sabi sa balita, nagkakaroon daw po ng red moon sa araw na yun. Diyos ko, malapit na. Ano pong ibig niyong sabihin na malapit na, La? Ang kaarawan ko po bang tinutukoy niyo? At saka, bakit po ganyan ang reaksyon niyo? Para po kayong may kinatatakutan. Panahon na siguro para malaman mo kung sino at ano ka, Altera. Ano po bang dapat kong malaman, Lola Feliz? Ikaw ang susunod na mabubuno sa inyong lahi. Ikaw ang matagal na nilang hinihintay bumalik, Altera. La, hindi ko po kayo maintindihan. Napakagandang bata ng apo ko, hindi ba, Feliz? Oo, Rosalia. Walang katulad ang ganda ni Altera. Darating ang panahon na pamumunuan niya ang aming lahi. Rosalia, bakit mo ko kinaibigan? Kahit alam mong hindi niyo ko katulad. Dahil alam kong totoo ka at mapagkakatiwalaan. Hindi ko alam, Feliz,
kung masusubaybayan ko ang paglaki ni Altaira. Dahil maraming gustong maubos kami, lalo na ang mga manunugis. Kaya kung sakaling dumating ang araw at magkaroon muli ng labanan, ang mga manunugis at kaming mga aswang, sa'yo ko ipagkakatiwala ang aking apo. Gawin mo ang lahat, Feliz, para itago siya. Dahil marami ang gustong kuhanin at patayin siya. Bukod sa pagiging aswang niya, ay nasa dugo ng batang ito ang isang kapangyarihang hinahangad ng marami. Ang walang hanggang buhay at hindi pagtanda. Pero Rosalia, paano kung mahanap nila kami? Basta mangako ka, Feliz. Si Altaira na lang ang pag-asa naming mga aswang para hindi tuluyang mabura sa mundo ang aming lahi. Siya ang maghihigante sa mga pamilya naming napaslang. Alam kong ilang taon pa ang aming hihintayin. Pero niniwala akong kaya niyang talunin ang mga manunugis na yan. Oo, nangangako ako, Rosalia. Aswang? Hindi. Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Lola Feliz. Hindi ako aswang. Wala akong dugo ng mga aswang lang. Iyon ang totoo, Altera. Ikaw ang susunod na reyna ng mga aswang. Kaya rin kita iniingatan at naging mahigpit ako sa'yo. Lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Dahil ayokong makita at mahanap ka nila. May nakatago bang camera dito, Lola? Pero lang ito, hindi ba? Na hindi totoo ang Latin sinasabi niyo. Hindi ako aswang. Apo mo ko. Katulad mo ko, di ba, Lola Feliz? Totoo mo akong apo. Hindi yung sinasabi mo na hindi ko naman kilala. Normal na tao ako kagaya mo, La. At kung aswang ako, bakit hindi ako nananakit? Bakit hindi ako kumakain ng tao o kaya buhay na hayop? Dahil hindi pa tuluyang nagigising ang pagiging aswang ko, Iha. Sa susunod na kabilugan ng buwan, sa mismong kaarawan mo, ay magiging ganap na ang pagiging aswang mo. Hindi! Ayoko, Lola Feliz! Hindi ako makapapayag! Altera! Bumalik ka dito! Yun na yata, Miss Ami, ang pinakamasakit na nalaman ko tungkol sa pagkatao ko. At ang hindi ko matanggap sa buhay ko. Kung noon ay gustong-gusto kong malaman kung sino nga ba ako, at balikan ang mga alaala kong nakalimutan ng bata pa ako. Pero nang malaman ko kung ano ko, hirap akong paniwalaan yun. Buong buhay ko namuhay akong normal bilang isang tao. Napuno ng takot at kaba ang puso't isipan ko, Miss Abby. Paano na mga kaibigan ko? Si Lola Feliz, ang mga tao sa Isla San Cristobal. Kung totoo ngang isa akong aswang at ako ang magiging susunod nilang reyna, paano ko makokontrol ng sarili ko na hindi sila saktan? Mga salitang hindi mawaglit sa aking isipan, Miss Abby. Ayokong umabot sa puntong pati ang mga mahal ko sa buhay ay hindi ko na makilala. At ang mas masakit pa, ay ako mismo ang makasakit sa kanila. Matapos sabihin sa akin ni Lola Feliz ang mga dapat kong malaman, iniwan ko siya. Dahil hindi ko matanggap, Miss Ami, ang pagkataong meron ako. Tumakbo ako palayo sa kanya. Umaasang matatakbuhan ko rin ang katotohanan. Hanggang sa dalhin ako ng aking mga paa sa kagubatan ng San Cristobal. Wala nang araw ng mga oras na yun, Miss Ami. Tanging liwanag na lang mula sa buwan at mga bituin ang nagsilbing ilaw sa akin dinadaanan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa bigla ko na namang naramdaman ng pamilyar na pakiramdam na may nakatingin sa akin, nagbabantay mula sa malayo. Isang pakiramdam na hindi ko makita noon. Pero sa pagkakataong yun, Miss Ami, nakita ko na siya. Bumungad sa harapan ko ang isang nilalang na may pulang mga mata. Pugis tao ang katawan pero hindi ang mukha. Para itong isang mabangis na aso. Naglalaway ang bibig, may matutulis na ngipin. Tila sabik sa sariwang dugo at laman. Mabalahibo ang buong katawan nito. Itim na itim. Nakakatakot ang itsura niya, Miss Ami. Dapa atras ako nang humakbang ito palapit sa akin. Hanggang sa di kalayuan ay may narinig akong mabibilis na yapak at halinghing ng kabayo. At doon, nagsisigaw ako at humingi ng tulong.
Tulong! Tulungan niyo ako! Awa niyo na! Huwag kang lalapit sa akin! Makiusap! Diego! Ilayo mo siya dito! Ako na ang bahala sa animaw! Miss Taya, halika na. Kailangan na nating umalis. Delikado para sa'yo manatili dito. Butler Diego! Alaric! Ngayon na, Diego! Masusunod ho! Tara na, miss! Mamatay ka ng halimaw ka! Bago kami tuluyang makalayo, kitang-kita ko ang matikas na si Alaric habang nakasakay sa itim na kabayo. Kung paano niya hinila ang pana sa kanyang kamay, lumipad sa ereyang palaso at diretsyong tumama sa ulo ng halimaw. Nagtalsika ng dugo nito, kasabay ng pagbagsak nito sa lupa. Ilang sandali pa, unti-unti itong natunaw at naglaho, parang bulak. Nag-umpisa na silang magparamdam, Alaric. Sa tingin ko, malapit ang araw na matagal mong pinaghanda ng ilang taon. Magbabayad sila sa pagpatay nila sa mga magulang ko, Diego. Hindi dapat nabubuhay sa mundong ito ang mga kagaya nilang mga aswang. Aswang? Yung kanina? Isang aswang yung muntik nang umatake sa iyo kanina. At kami, nabuhay kami para tugisin at ubusin silang lahat. Isa kang manunugis? Oo. Pasalamat ka at narito pa kami ni Diego sa gubat. Dahil kung hindi, nilapa ka na ng aswang na yun. Ano ba kasing ginagawa mo dito ng ganitong oras, ha? Hindi mo ba alam na delikado dito? Paano kung hindi kami dumating? Anong sa tingin mo mangyayari sa'yo? Tumakas ako. Ayoko munang umuwi sa lola ko. Hoy, babae. May pangalan ako. At sumasagot ka pa talaga, ha? Diego, ihatid mo na siya sa kanila. Kailangan ko na din umalis. Pakiusap. Kahit ngayong gabi lang. Ayoko munang umuwi sa amin. Gagawa mo pa ako ng problema. Diego, sige na. Iwan mo muna kami. Ako nang bahala sa babaeng sakit sa ulo nito. Dadaling ko na siya doon. Magmanman ka sa paligid. Sigurado ka bang dadalhin mo siya doon, Alaric? Hindi mo pa siya lubusang kilala. At ito ang unang beses na magdadala ka ng ibang tao doon at babae pa. Ayos lang. Kapag nagkulit ito doon at gumawa ng hindi ko nagustuhan, ipapain ko siya sa mga aswang. Gusto mo ba yon, ha? Kung ayaw mo namang sumunod sa mga sasabihin ko, ipapahatid kita kay Diego. Pauwi doon sa bahay niyo. Hindi naman ako bata para mangulit. Pangako, hindi ako gagawa ng kahit anong ikakasakit ng ulo mo, Alaric. Ngayon pa nga lang ay masakit na ang ulo ko sa'yo. Paano pa kapag nakasama kita buong magdamag? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, tara na. Sumampa ka na sa kabayo. Aalalayan kita. Huwag kang matakot. Hindi ka niyan sisipain. Nagulat lang siya kanina kaya nagwala eh. Pero matalino yan at natandaan ka na niya sa mukha. Nagwawala lang kasi siya kapag may nakikita siyang bagong mukha na noon ba lang niya nakita. Sige. Ano, handa ka na? Umapit ka ng maigis sa tali, ha? Hawak naman kita sa bewang, kaya hindi ka mahuhulog. Kung yun ang inaalala mo. Paano kung sa'yo ako mahulog? Oo, handa na ako. Ano bang binubulong-bulong mo? Sabi ko, umalis na tayo. Mauna na kami, Diego. Ikaw nang bahala dito, ha? Ha! Mag-iingat kayo, Alaric! Dahil sa gulat, imbis na sa tali ng kabayo ako kumapit, Miss Ami, sa matipunong braso ni Alaric ako napakapit. At muntik ko na rin sampalin ang bibig ko kanina. Dahil hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko at yun ang nasabi ko. Mabuti na lang at hindi niya narinig. Nakakaya, Miss Ami. Saan nga pala tayo pupunta? Malalaman mo rin. Ha! Huwag kang malikot, baka mahulog ka. Bakit pang sungit mo? Alam mo, Alam ko na ang sasabihin mo, ha? Nagwapo ko sana, pero bakit ganun ang ugali ko? Tama ba, di ba? hindi ah. Sasabihin ko sana ng pangit mo na nga
Ang pangit pa ng ugali mo. Talaga ba? Alarik! Huwag mo masyadong bilisan! Mahuhulog ako! Narito na tayo. Ano? Wala ka bang balak bumaba? Sige ka. Hanggang bukas ka na lang dyan sa kabayo. Buisit ka. Papatayin mo ba ako? Huwag mo akong hawakan, bababa na ako. Kaya ko nga sabi. Aray! Pucha, napakatigas kasi ng ulo mo eh. Dahil sa taranta, namali ang apa ko sa lupa, Miss Ami. Kapayakap ako kay Alarik, natumba siya at nasama ako sa pagtumba niya. At sa hindi sinasadya, naglapat ang aming mga labi. Hindi ko alam kung anong mukha pang iharap ko sa kanya pagkatapos na nangyari. Inalalayan niya akong tumayo, pero hindi ako makatingin sa kanya. Sa kabila ng nangyari sa gubat kanina at sa pagliligtas niya sa akin mula sa halimaw, mas lalo pang dumoble ang kaba na naramdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganong sitwasyon. Sobrang lakas ang tibok ng puso ko noong mga oras na yun, Miss Ami. Para na nga yung lalabas sa dibdib ko. Umasok ko na sa loob ng kubo at magpahinga. Dito muna ako sa labas para magbantay. Pasensya ka na, Alarik. Sige na. Kalimutan mo na yung nangyari ha. Kapag hindi ka nakinig sa akin, iiwang kita dito. Sandali. Pwede din ba akong magbantay dito sa labas? Sa buong buhay ko kasi, ngayon ko palang naranasan ang magpagabi. Ganito palang pakiramdam, no? Yun bang nasa labas ka, dinadama mo yung malamig na simoy ng hangin sa balat mo habang nakatingala ka sa ilalim ng buwan at mga bituin, na walang iniisip na kahit anong problema. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba lumalabas sa inyo tuwing gabi? Simula kasi nung bata pa ako, pinagbawalan na ako ng aking lola Phyllis na magpagabi sa labas. Kapag hapon na, kailangan nasa loob na ako ng bahay namin. Ganong kahigpit ang lola mo sa'yo. Sige na, pumapayag na ako. Total ngayong gabi lang naman eh. Dahil bukas ihatid na kita sa inyo. Magbukuntaani sa mga mata mo, babae ha. At sa pagpapaawa mo, nakakapanghina. Salamat, Alarik. Siya nga pala, pwede ba akong magtanong? Depende sa tanong mo, miss. Ang sabi mo kanina, mga manunugis kayo. At uubusin mo lahat ng aswang na pumatay sa mga magulang mo. Totoo ba na gagawin mo talaga yun? Pasensya na kung hindi ko sinasadyang marinig ang usapan niyo kanina ni Butler Diego. Hindi ko na nakasamang lumaki ang mga magulang ko. May misyon sila nung araw na yon. Kasama si Uncle Ricardo. Inintay ko sila pero hindi na sila nakabalik. Tanging si Uncle na lang ang nakabalik ng buhay. Pero ang mga magulang ko, binatay ng mga aswang. At simula nun, sinanay ako ni Uncle at ni Butler Diego bilang isang mahusay na manunugis. Sinanay akong pumatay ng mga aswang. Pero, paano kung hindi lahat ng mga aswang ay masasama? Paano kung may mga aswang na gustong mamuhay ng normal at hindi nila ginusto na ipinanganak silang ganun? Sinasabi mo pa na may mga aswang na mabubuti? Parang ganun na nga. At saka, baka napilitan lang silang gawin ng isang bagay dahil wala silang choice at walang labas sa mga nakakatakas at mas malakas kaysa sa kanila. Kahit ano pang sabihin mo sa akin ngayon, buo na ang desisyon ko. Ipaghihiganti ko ang mga magulang ko. Kasalanan ng isa ay kasalanan na rin ng lahat. Hindi ako makakapayag na hindi ko sila mahanap. Hindi ko sasayangin ang ilang taong kong pagsasanay at paghihintay para tugisin at patayin siya. Hindi ako naganda para lang sa wala. Sinong tinutukoy mo, Alarik? Ang susunod na reyna ng mga aswang. Papatayin ko siya. Papatayin ko ang pinuno nila.
Kung hindi siya nakuha ni Uncle Ricardo noon, ako ang gagawa. Bago pa siya makapamuno ay napatay ko na siya. Dahil yun lang ang tanging paraan para mawala silang lahat ng tuluyan. Paano kung ako palang matagal mo nang hinahanap? Papatayin mo na ba ako? Alam mo, hindi ka rin mahilig bumulong, ano? Sige na. Masyado nang malalim ang gabi. Napagbigyan na kita ng gusto mo. Ako naman ang sundin mo ngayon. Altaira. Anong sabi mo? Ang sabi ko, Altaira. Yun ang totoo kong pangalan. Altaira? Nung gabing yon, Miss Ami, sinabi ko kay Alaric ang totoo kong pangalan. Wala ako naramdamang pagsisisi nang sabihin ko yun sa kanya. Kahit takot, wala. Pero sa kabila nun, bigla akong napaisip. Kung sakaling magmamahal ako at si Alaric ang lalaking yon, hindi pala kami pwede, Miss Ami. Pareho lang kami masasaktan. Pareho lang kami magkakasakitan dahil sa magkaibang mundong kinabibilangan namin. Dito sa normal na mundo, isa lang akong hamak na tindera, samantalang siya ay isang bilyonaryo. Masyadong malayo ang agwat naming dalawa. At sa ibang mundong meron kami, isa akong aswang at siya ay isang manunugis. Isinilang ako para mamuno at ubusin ang lahi ng mga manunugis upang ipagiganti ang mga aswang na pinatay nila. Samantalang si Alaric, buong buhay niya, sinanay siyang maging isang mahusay na manunugis para hanapin at patayin ako. Kinabukasan, katulad ng sinabi ni Alaric, hinatid niya ako sa amin. Pero hindi pa kami nakakarating sa bahay nang matanaw ko si Mirabel at Ethan sa dalampasigan kasamang ibang mga bangkero, mangingisda at mga tindera sa talipapa. Nakiusap ako kay Alaric na sa tabi na lang niya ako ibaba dahil pupuntahan ko pa mga kaibigan ko. Pero hindi ko sukat akalain na sasama siya sa akin, Miss Ami. Naging tampulan tuloy kami ni na Mirabel at ng iba pang mga tao roon dahil hindi yata nila nakilalang apo ni Don Sebastian, ang pinakamayaman sa buong Isla San Cristobal. Oy, sus! Kaya naman pala sabi ni Lola Feliz kanina nung pumunta ako sa inyo ay wala ka na dahil maaga ka daw umalis. Gayong pala ay dahil dito sa binatang kasama mo. Ang gwapo. Saan karagatan mo ba nabingwit dyan, friend? Uy, ano ka ba? Hindi ko yan nabingwit. Hindi mo ba siya nakikilala? Siya yung apo ni Don Sebastian, si Alaric. Sus Mariosep, kayo pala yan, Senyorito Alaric? Naku, pasensya na po, hindi ko kayo agad nakilala. Huwag ko kayo mag-alala. Naayos na namin ni Nanay Mirna mga ihatid namin mga gulay at prutas sa bahay niyo. Ayos na. Alaric na lang. Huwag ng senyorito. Dito sa isla, pantay-pantay lang naman tayo eh. Siya nga pala. Iwan ko na si Altea sa inyo. Inetid ko lang talaga siya rito. Ay, ganun po ba? Ay, sige ho, Senyori. Alaric pala. Mag-iingat po kayo ha. At salamat sa paghatid sa kaibigan ko. Sino yun, Thea? Mukhang mayabang ah. Ang presko ng dating. Akala mo kung sino? Uy, lalaki. Anong mayabang pinagsasabi mo dyan, ha? Selos ka lang eh. Ano naman pinagsisilosan ko doon? Mayaman lang siya pero mas gwapo naman ako. At saka isa pa, wala namang gusto si Thea sa lalaking yun. Hindi rin sila pwede. Dahil ang mayaman, para lang sa mayaman. Sang banda ang gwapo, Ethan? Hindi ka pa siguro nag-almusal bago ka umalis sa inyo, no? At saka sa panahon ngayon, hindi na problema ang estado sa buhay. Kesyo mayaman siya, mahirap ka. Kung nagmamahalan kayo ng tunay, hindi hadlang yun. Lalo na kung handa kang ipaglaban ng taong mahal mo. Babanggain niya kahit sino pang gustong tumutulad paghiwalayin kayong dalawa. Nako Ate Mirang, kakapanood mo yun ng drama eh. Wala nang ganun ngayon. Ang mahirap para sa mahirap lang. At saka yung mga mayayaman na yan, na ipagkasundo na rin ng mga yan sa kapwa nila mayaman. Loko ka! Totoo kaya sinasabi ko. O tingnan mo nga, mas maalam ka pa sa akin. Ikaw atang babad sa drama eh. May naipagkasundo ka pang nalalaman dyan. Tumigil na nga kayo dyan. Mag-aaway na naman kayo eh. Sabihin mo nga sa akin, Thea, may gusto ka ba sa lalaking yon? Ano bang pinagsasabi mo, Ethan?
Tara na nga, Mirabel. Samahan mo muna ako sa bahay bago kita tulungang magtinda. Teya! Sagutin mo ako, Teya! Hoy, nakakahiya ka! Huwag ka na nga magsisigaw dyan! Bahala ka, alis na kami! Kaloka yan si Ethan. Halata nagselos talaga kanina. Pero bakit nga ba kayo magkasama ni Alari? Ano kasi? Teya, apo ko. Lola, Ay, teka nga, bakit parang ang OA nyo naman ata maglola? Parang ilang taon kayo hindi nagkita samantalang kanina lang naman kayo umaga naghiwalay. Kaloka ha? Ang higpit pa na yakapan yung dalawa. Pwede maki-join? Ikaw na bata ka. Tatabaan ka sa akin. Ay, halina nga muna kayo. At pumasok sa loob. Nagluto ako, apo. Kumain na tayo. Hindi ko alam, Miss Ami, kung paano ko sasabihin sa kaibigan ko ang totoong ako. Iniisip ko kung matatanggap ba niya ako o katatakutan. Ay, siya nga pala, Lola Feliz. Pwede ko bang isama ulit si Thea? Saan na naman kayo pupunta nitong apo ko, Mirag? Oh, eto pa ulam. Kain lang ng kain. Kukuha lang ako ng tubig sandali. Doon po sa malaking bahay, Lola Feliz. Maghahatid po kami ng supply ng pagkain sa kanila. Ay, sige. Pero wag na kayo magpupunta kung saan-saan. Maliwanag ba? Maliwanag pa, susikat ang araw sa labas, Lola. Hoy, narinig mo yung Teyang. Pinayagan ulit tayo ng lola mo. Ay, siya nga pala naalala ko. Malapit na pala ang kaarawan mo, Teya. Sa susunod na linggo na yun. Anong balak mo? Hoy, babae! Kinakausap kita. Ayos ka lang ba? Bakit kanina ka patahimik, John? medyo masakit lang kasi ang ulo ko eh. Papasok muna ako sa kwarto para makapagpahinga. Tawagin mo na lang ako mamaya, Mirabel, kapag tapos ka ng kumain, ha? Anong nangyari dun? Eh, hayaan mo na muna, Mirabel. O sige na, kumain ka lang dyan. Pagpasok ko sa kwarto ko, hindi ko na napigilang mapaiyak, Miss Ami, dahil sa sitwasyon ko. Malapit na ang kaarawan ko at natatakot ako sa mangyayari sa araw na yon. Pero hindi ko alam, may mas nakakatakot pa palang naghihintay sa akin sa aming muling pagbabalik ni Mirabel sa mansyon. Wow! Ang ganda pala talaga ng bahay na to, Teya. Ano kayang pakiramdam nung nakatira dito, no? Yung tipong hindi mo naiisipin kung anong kakainin mo sa umaga hanggang hapunan. Yung bang hindi ka na mahihirapan magtrabaho kasi mag-uutos ka na lang. Sino kayo? Sino nagpapasok sa inyo sa pamamahay namin? Diego! Sino mga hampas lupang ito na nangangarap tumira dito? Palabasin mo sila ngayon din kasama ng mga basurang bitbit nila. Hindi po kami hampas lupa. Tao po kaming pumunta rito kaya sana naman po itratuhin niyo po kaming tao. Dahil wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo. Sumasagot ka pa talaga. Mga magnanakaw kayo, no? At ano yung mga dala ninyo? Hindi namin kailangan yan dito. Baka singromin niyo pa ang mga yan. Totoo nga pala talagang sabi-sabi na napakasama ng ugali nyo. Hindi lang masama, Iha. Kundi masamang masama. Dahil kapag hindi pa kayo umalis ngayon, ay baka may mangyaring masama sa inyo. Ricardo, anong ginagawa mo sa mga bisita ko? Bisita mo mga ito, Uncle Sebastian? Hindi ko akalaing magpapapasok kayo ng mga ganitong klase ng mga tao sa pamamahay na ito, Uncle. Hindi natin alam na baka nagpapaawa lang ang mga yan at gawan kayo ng masama. Jacob, ilabas mo na sila. Tama na. Huwag mong bastusin ang mga bisita ko. Diego, ilayo mo muna sila dito. Dalhin mo sila sa veranda at doon ko na lang sila pupuntahan. Uncle, kayo lang naman ang inaalala ko. Lalo na si Alaric. Tapos na ang usapang ito, Ricardo. Tandaan mo kahit pinalitan mo ang ama ni Alaric, wala ka pa rin karapatang questionin ang mga desisyon ko. Halina kayo mga bata. Pagpasensya nyo na ang nangyaring kaguluhan. Ayos lang ho, Don Sebastian. Oy, friend! Anong ayos doon? Masyado ka kasing mabait,
Tama na, Mirang. Ibigay mo na lang mga dala natin para makaalis na tayo. Bilis na. Ito na nga oh. Don Sebastian, hindi na po kami magtatagal itong kaibigan ko. Ito na po pala yung mga order nyo. Diego, dalhin mo ang mga yan sa kusina. Sabihan mo rin ang mayordoma na dalhan kami ng merienda dito. Hindi ako makapapayag na hindi mapakain ang mga bisita ko. I can't believe you, Uncle Sebastian. Bahala na nga kayo. Kamag-anak niyo po ba talaga yon? Bakit ibang-ibang ugali niya sa inyo? Uy, ano ba? Nakakayasa dun. Ano ba yung mga pinagtatatanong mo, Mirang? Si Ricardo ang nag-iisa kong pamangkin. Anak siya ng yumao kong nakababatang kapatid. Simula noon, ako na ang nagpalaki sa kanya. Hindi naman ako nagkulang sa pag-aalaga sa kanya. Pasensya na po kayo sa kaibigan ko, Don Sebastian. Isang tanong na lang ho. Single pa po ba yung Diego? Single? Mirang! Sandali lang naman, Teya. Nakasalalay ang future ko dito. Mabalik tayo Don Sebastian. Ang ibig ko pong sabihin kung may asawa o kasintahan po si Diego. Damn, Diego. Mukhang may nakatipo sa'yo. Alari ka po. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Kasama ko po si Altera kagabi. Buong magdamag po kami magkasamang dalawa. Mirang, magpaalam ka na. Sabihin mo, uuwi na tayo. Sandali lang naman. Hindi pa nga nasasagot yung tanong ko Wala akong kasintahan o asawa. Okay na ba yun, miss? Mirabel, yun ang pangalan ko. Diego, it's your chance. Hindi ka na bumabata. Tumigil ka, Alaric. Hindi pa tapos ang misyon natin. Forget the mission for a while. Iyain mo muna si Miss Mirabel sa hardin para magkwentuhan kayo. At ako naman, dito muna ako kay Lolo Sebastian. Sino si Aldera na tinutukoy mo, Alaric? Hindi naman yun ang pangalan ng kabayo mo. Sa dami ng nangyayari, Miss Amy, nagulat na lang ako na wala na dun si Mirabel at Diego. Naiwan tuloy ako sa veranda na kasama ang dalawang maglolo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Alaric ng mga oras na yon at ganun ang sinabi niya kay Don Sebastian. Noong mga sandaling yun, Miss Amy, gusto ko na lang tumakbo paalis at palayo sa mansyon. Hanggang doon na muna ang pwede kong sabihin, Lolo. Saka ako na lang po ipapakilala kapag babae ko na siya. Sa akin pala. Sandali. Maiwan ko muna kayo. May kukunin lang ako sa taas ng kwarto ko. Dito ka lang, Teya. Babalik ako. Huwag kang aalis. Maliwanag. Kapag hindi kita nakita dito... Oo na. Umalis ka na. Ang dami mong pang sinasabi. Ngayon ko lang napansin. Mas lalo ka palang gumaganda kapag nagsusungit ka. Ano ka ba? Ano pang pinagsasabi mo? Baka marinig ka pa ng lolo mo. Ano naman? Sige na. Hintayin mo ako dito. Mukhang alam ko na kung sino ang tinutukoy ng apo ko. Kaya? Ano ho yun, Don Sebastian? Hindi ako tututol kung sakali mang maging malapit kayo ng aking apong si Alaric. Ang kalaban nyo na lang dito ay ang tadhana at ang mga sarili nyo. Don Sebastian. Lolo, yun ang itawag mo sa akin, Altera. Pero hindi naman po ako. Matanda na ako, Iha. Huwag nyo na akong paglihiman pa ni Alaric. At isa pa, hindi marunong magpalusot ang apo kong yun. Papapaniwala ka niya sa bibig niya pero kung susundan mo ang mga mata niya, ay mabubuko mo siya. Katulad kanina, unang bigkas pa lang niya ng pangalan mo, ay sa'yo na siya nakatingin. Patawad po, Don Sebastian. Aksidente lang naman po na bigla kami nagkasama kagabi. Etong batang to, lolo nga kasi ang itawag mo sa akin. At katulad ng sinabi mo, tadhana na mismo ang naglalapit sa inyong dalawa. At isa pa, Iha, hindi naman ako galit. Mas gusto ko ngang magkalapit kayo ni Alaric para kapag dumating ang oras na yon, ay nasa sa inyo na kung ano bang susundin nyo.
Ang sinasabi ng isip o ang puso? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Sebastian? Altera, kung sakaling dumating ang oras na kailangan mo nang mamili, sana pakinggan mo ang sinasabi ng puso mo, iha. Kahit anong mangyari, sundin mo ang nararamdaman mo. Hindi ang nararamdaman ng iba o ang mga kagustuhan nila na hindi mo naman talaga gusto. Lalo na kung napipilitan ka lang dahil sa isang sitwasyon o tungkuling hindi mo pinili. Pero sinasabi nilang yun ang tama. At yun ang dapat mong gawin at mangyari. At kapag dumating ang araw na yun, Altera, sana mahanap din sa puso ni Alaric ang kapatawaran. Sana manaig ang pag-ibig at hindi ang paghiganti. Yun lang ang hiling ko, iha. Na malinawan ang kanyang isipan. Alam niyo po, kilala mo ako, Lolo Sebastian. Alam niyong... Matagal na, iha. Kaya ninais namin na paglapitin namin kayong dalawa ni Felix. Dapat doon pa sana kami babalik dito, kaya lang noong mga panahong yun ay punong-puno pa ng hinanakit at galit ang puso ni Alaric. Hindi ko siya makontrol at masabihan nung simulan na niya ang pag-iinsayo. Planado ang lahat. At ang pagpunta nyo sa isla ng Lola Feliz mo at ang pagpunta mo dito sa mansyon. Kaya ka pinapayagan ng lola mo at hindi sa tumututol ay dahil sa kasunduan naming dalawa. Pero Lolo, alam mo ang pagkatao na meron ako. Pero bakit yung ginagawa ito? Hindi ba dapat magalit kayo sa akin dahil sa dugo na meron ako? Tapos na akong magalit, iha. At pagod na rin ako sa walang katapusang gantihan at labanan. Nahanap ko na ang kapatawaran sa puso ko, Altera. At tandaan mo, wala kang kasalanan sa nangyari noon. At kung saan man kayo dalhin ni Alaric ngayon, ay nasa sa inyo na ang pagpapasya. Hawak nyo ang magiging kapalaran nyo ni Alaric, Altera. Dumating na nga ang kinatatakutan ko, Miss Amy. Ang pagharap sa katotohanan at ang magpakatotoo sa mga taong nasa paligid ko, lalo na kay Alaric. Magkalaban ang aming pamilya, Miss Amy. At sa kabila ng hindi pagtutol sa amin ni Don Sebastian, hindi pa rin may aalis na hindi kami pwedeng magsama ni Alaric. Dahil pareho kami may mga tungkuling dapat kampanan. Oo, pinaglapit kami ng tadhana. Pero nakaukit din sa aming mga palad na isinilang kami para sirain ang isa't isa. Ayos ka lang ba? Bakit ang tahimik mo? Napansin ko, simula kanina hindi ka na umimik. May problema ba, Altera? Huwag mong sabihin na nahihiya ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Madalas naman tayo magkita at magkasamang dalawa. Naiilang ka pa rin ba sa akin, ha? May iniisip lang. O ano naman ang iniisip mo? O tamang sabihin na sino? Nandito na nga ako. Kung sino-sino pang pumapasok dyan sa isip mo. Sira. Hindi naman kasi ganun yun. O ano pala kung gano'n? Alaric, may itatanong ako sa'yo. Mukhang seryoso yan, ha? Ano ba yung tatanong mo? Paano kung malaman mong hindi talaga ako ito? Anong sinasabi mo? Na hindi ako tao. Na isa kang diwata, ganun. Maniniwala ako. Dahil sa ganda mong yan. Bagay sa iyo ang maging diwata. Pwede ring diwata ng buhay ko. Ay, Ano ba? Seryoso nga kasi ako. seryoso nga ako. Seryoso ako sa iyo, Altera. Na nakalipas na mga araw na palagi kitang nakakasama. Hindi ka nagkakaroon ng puwang dito sa puso ko. Gusto na kita, Altera. Baka nga mahal na kita eh. Baka hindi lang sa simpleng pagkagusto tong nararamdaman ko sa'yo. Lagi ikaw ang laman ng isip ko. Lagi kitang hinahanap. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita o nakakasama. Pasensya na kung noong una, masama yung pinapakita ko sa'yo.
Pero Altera, ikaw lang din ang nagpapalambot dito eh. Dito sa puso ko, nakakala ko wala ng pag-asa magmahal pa. At tumibok muli, simula nung iwan ako ng mga magulang ko. Alaric, natatakot ako. Nagkaroon ka na rin ng puwang sa puso ko eh. Pero alam kong hindi tayo pwede. Ano ba kinakatakot mo? At anong hindi pwede? Kung iniisip mo na magkalayo ang agwat natin. Altera, handa akong yumukod sa iyo, maabot mo lang ako. Sa katunayan nga eh, hindi mo naman kailangang abutin ako kung nag-aalangan ka, Altera. Ako mismo ang aabot sa iyo. At mag-aangat sa iyo. Magpantay lang tayo. Wala akong pakialam kahit ano pang sabihin ng ibang tao na mahirap ka, mayaman ako. Na hindi tayo pwede. Hindi naman sila masusunod eh. Ako. Dahil hindi naman nakasalanay sa sinasabi nila ang kaligayahan ko. Ikaw ang gusto ko, Altera. Ikaw ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. At ang hindi pwedeng sinasabi nila, gagawin kong posible. Kahit sa anong sitwasyon, Altera. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pipiliin mo pa kaya ako, Alaric? Kapag nalaman mo ang totoo. Ano bang kailangan kong malaman? Sa susunod na kabilugan ng buwan, magkita tayo sa kubo sa gitna ng gubat. Doon ko malalaman ang mga kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa isipan ko. At sa takot na nararamdaman ko ngayon dito sa puso ko. Altera. Nung gabing yon, Miss Ami, iniwan ko si Alaric sa dalampasigan. Umuwi ako mag-isa sa bahay namin ni Lola Feliz at hindi na ako nagpahatid pa sa kanya. Pero habang naglalakad ako pauwi, nakasalubong ko si Ethan. Hindi ko alam kung bakit, pero nung mga sandaling yon, bigla akong ginapangan ng matinding kaba, Miss Ami. Ethan, Ganun ka na ba talaga kadesperadang umahon sa kahirapan na, Thea? Ano? Dahil ba mayaman siya? At mangingisda lang ako? Kaya siyang nagustuhan mo? hindi ko akalain na ganyang kababa ang tingin mo sa akin, Ethan. Matagal na tayong magkaibigan. At ni minsan hindi gano'n na naging tingin ko sa iyo. Na isang hamak na mangingisda lang. Kaibigan? Hanggang doon na lang ba talaga? Matagal na tayong magkakilala. Pero dumating lang ang Alaric na yon. Eh hindi mo na ako pinapansin. Siya na lang laging kasama mo. Tapos ako, hanggang tingin na lang sa inyo sa malayo. Kaya mahal kita. Matagal na ako may gusto sa'yo. Patawad. Pero hindi ko masusuklian ang sinasabi mong pagmamahal sa akin, Ethan. Hanggang kaibigan lang ang turing ko sa iyo. Hindi ako makakapayag na hanggang dito na lang. Matagal na ako naghihintay sa'yo. Hindi ako papayag na mapunta ka lang sa lalaking yon. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Ethan, parang awa mo na. Kung ano man ang balak mong gawin, pakiusap, itigil mo na. Kung ayaw mong tuluyang masira ang pagkakaibigan nating dalawa. Ako ang palaging nandyan para sa'yo, Thea. At dapat lang na ako makinabang sa'yo. Huwag! Tulungan niyo ako! Ethan, pakiusap! Huwag mong gawin to sa akin! Noong mga oras na yon, Miss Ami, parang hindi na si Ethan ang kaharap ko. Sa isang iglap, nagbago ugali niya at hindi ko lubos maisip na gagawin niya yun sa akin. Hinablot niya ang kamay ko at kinaladkad ako papunta sa madilim na bahagi ng isla, kung saan maraming puno ng niyog at iba pang malalaking puno. Malayo sa mga kabahayan, Miss Ami. Kaya kahit anong sigaw ko para humingi ng tulong, walang nakakarinig sa akin. Nagpumiglas ako nang tangkain niya akong halikan, pero sinuntok niya ako sa tiyan. Napadaing ako sa sakit at napaluhod. Sinubukan niya ulit akong gawa ng masama. Kahit nanghihina, pinilit ko pa rin lumaban. Kinalmot ko siya sa mukha at sa braso. Kitang-kita ko kung paano umagos ang dugo sa pisngi niya na kalmot ko. At sa mga braso niyang pilit ipinangsangga niya sa mukha niya sa bawat pag-atake ko sa kanya. At doon, Miss Ami, may kakaiba akong naramdaman sa sarili ko.
Parang biglang nanuyo ang lalamunan ko nang makita kong sariwang dugo ni Ethan. Nakaramdam ako ng matinding uhaw. Isang uhaw na hindi ko maipaliwanag. Tila ba may nagising sa loob ko. Nararamdaman ko, unti-unting humahaba ang mga kuko ko. Pati ang mga ngipin ko. Lumabas ang matutulis kong pangil. At sa mga sandaling yon, Miss Amy, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Isang lakas na parang gusto akong itulak na tikman ng dugo ni Ethan na patuloy na umaagos. Nang tingnan ko siya, bigla siyang natigilan at napaatras. Binalot ng matinding takot ang mukha niya, Miss Amy. Ilang sandali pa, nagsisigaw na siya at humihingi ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang dito! Walang makakarinig sa'yo dito, Ethan. Huwag kang lalapit! Isa kang halimaw! Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay! Inaatake ako ng aswang! Di ba sabi mo mahal mo ako? Bakit ka natatakot sa akin ngayon? Kung alam ko lang na halimaw ka, hindi na ako magsasayang ng oras sa'yo. At kapag nalaman ng mga tao na isa kang aswang, pati ang Lola Feliz mo ay mapapatay nila! Huwag mong idamay dito ang lola ko! Dito! Tulungan niyo ako! Narito ang aswang! Akala ko, Miss Amy, hindi nila narinig ang sigaw ni Ethan. Pero laking gulat ko nang matanaw ko sa di kalayuan ang mga tao sa Isla San Cristobal. May mga dala silang sulo, pamalo at mga tabak na kumikislap ang talim tuwing natatamaan ng liwanag. Kitang-kita kong pagmamadali sa kanilang mga kilos habang mabilis nilang tinatahak ang direksyon kung saan naroon kami ni Ethan. Sa takot, nagtatakbo ko palayo roon at pumasok sa gubat. Dinig kong sigawan nila at ang mabibilis na yabag sa likod ko. May aswang! Patayin ang aswang! Binilisan ko pa ang pagtakbo, Miss Amy, hanggang sa tuluyan ko silang maiwala. Hanggang sa matagpuan ko na lang ang aking sarili sa gitna ng gubat kung nasaan ang kubo ni Alaric. Akala ko ligtas na ako sa mga taong humahabol sa akin, pero hindi pa pala. Dahil sa paghinto ko, nakita ko ang lalaking mahal ko. Nakatutok ang pana at palaso niya sa akin at tanda niya na akong patamaan. At sa mga sandaling yon, Miss Amy, nasabi ko na lang sa sarili ko, yun na ang katapusan ko. Napapikit na lang ako at malayang tinanggap ang kamatayan ko sa kamay ng lalaking nagparamdam sa akin ng pag-ibig. Pero laking gulat ko nang biglang may dumamba sa akin. Isang mahigpit na yakap. Si Alaric, Miss Amy. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang pagkabasa ng leeg ko dahil sa mga luhang umaagos mula sa kanya mga mata. Ito ba, ha? Ito bang sinasabi mo? Tungkol sa pagkatao mo? Alaric, isa akong aswang. Isa kang manunugis. Hindi tayo pwede. Magkalaban ang lahi natin. Nabuhay ka para patayin ako at ako isinilang para saktan ka. Wala akong pakialam, Altera. Mahal kita. Kahit ano ka pa. Paano kung masaktan kita? Paano kung hindi kita makilala? Paano kung isang araw ako naman ang hindi mo makilala? Hindi mangyayari yun. Dahil makikilala at makikilala ka ng puso ko, Altera. At kung sakaling dumating ang araw na makalimutan mo ko, hindi ako magsasawang ipaalala sa'yo kung gaano kita kamahal. At kung sakaling masaktan mo man ako, kahit hindi mo sinasadya, mamamatay akong baon ng pagmamahal ko sa'yo. Alaric, mahal kita. Mahal na mahal kita. At kung darating araw na kailangan kong mamili, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Naman. Aarapin natin silang magkasama. Si Lola Feliz. Baka puntahan nila ang lola ko. Mapapahamak siya, Alaric. Hindi ko katulad si Lola. Pero baka mapagkamalala siyang aswang. Pati ang kaibigan ko si Maribel. Hindi ko alam kung matatanggap niya ako, pero pakiusap, iligtas mo din ang kaibigan ko. Ana, ako bahala, Altera. Alaric,
Nasa gubat pa rin ang mga taong naghahanap kay Miss Thea. At may nakita rin ako mga aswang na umaaligid sa paligid. Pero nagawan ko na ng paraan mga yun. Magbandali ka, Diego. Puntahan mo ngayon din si Lola Feliz sa bahay niya. Pati ang mag-inang Mirabel at Aling Mirna. Isama mo. Habang abala mga tao dito sa gubat, ay dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Alam kong pagkatapos nila dito at hindi nila mahanap si Altira, ay siya ang guguluhin ng mga tao. Pasusunod. Pero maganda ka, Alaric. Dahil hindi magtatagal, ay aabot ang balitang ito kay Ricardo. Ako nang bahala kay Uncle Ricardo. Ang importante ngayon ay madala mo sa ligtas na lugar ang pamilya ni Altira. Noong mga sandaling yon, Miss Amy, tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib dahil sa pagtanggap sa akin ni Alaric at sa kaalamang hindi mapapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Pero ganun pa man, Miss Amy, hindi pa rin ako mapakali. Malapit ang sumapit ang hating gabi. Napatingala ako sa langit at nakita ko ang buwan. Unti-unti itong nagbabago ng kulay. At sa mga oras na yon, nag-iba rin ang simoy ng hangin sa gubat. Ang dating malamig lalo pang lumamig. Nakakatakot pakinggan at pagbasdan ang mga sanga at daon na sumasabay sa ihip ng hangin. At nung gabing yon, Miss Amy, may kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko. Bumalik na naman ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ang pakiramdam na simula pa pagkabata ko ay tila may nagbabantay na sa akin kahit hindi ko siya makita. Ilang minuto na lang, sasapit ng kaarawan ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero naalala kong sinabi sa akin ni Lola Feliz na magigising ang pagiging aswang ko. At sa araw na yon, magbabalik ang itinakdang reyna na matagal nang hinihintay ng lahin ng mga aswang. Sa paligid, dinig na dinig namin ni Alaric ang mga atungal mula sa di kalayuan hanggang sa unti-unting lumalapit sa kinaroroonan namin. Pinaghalong takot at kaba ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Takot dahil baka makalimot ako. Kaba dahil hindi ko alam kung anong kahihinatnan ng lahat ng ito. Hanggang sa ang mga kaluskos at atungal sa paligid ay palakas ng palakas. Napatingala ako sa langit. Kabilugan na ng buwan. At nagsimula ng maging pula ang kulay nito. At kasabay ng pagbabago nito, napakapit ako na mahigpit kay Alaric. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa buong katawan ko. Para ako sinusunog ng buhay ng mga oras na yun, Miss Amy. Ang sakit! Para sinusunog ang buong katawan ko. Tera, ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Alaric, hindi ko yata kakayanin. Parang pinupunit ang laman at mga buto ko. Kakayanin mo, mahal. Nandito lang ako. Labanan mo kung ano man yan. Pangako, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sana makilala mo pa ako. At sana hindi kita makalimutan pagkatapos nito. Alaric, may kailangan ka pang malaman. Kahit ano pang maalaman ko, Altera, hindi na magbabagong nararamdaman ko para sa'yo. Sa ilalim ng kabilugan ng pulang buwan, magbabalik ang matagal na nilang hinihintay. Ngayong gabi ang kaarawan ko, Alaric. Ngayong gabi na rin na ito, magigising ang pagiging ganap kong aswang. Hindi lang yun, dahil kasabay noon, magigising din ang pagiging reyna ko. Ang reyna ng mga aswang. Anong sabi mo? Reyna ng mga aswang? Ako nga. Ako ang hinahanap mo. Ako ang matagal mo nang pinaghahandaan para patayin, Alaric. Kung ano man ang mangyari sa atin ngayong gabing ito, tandaan mo, mahal kita. At hindi ko ginustong maging ganito ang kapalaran ko. Pero, Alaric, wala na ako magagawa. Nandito na. Ako kung sakaling kailangan mong mamili, piliin mo kung anong nararapat para sa ikatatahimik ng lahat.
Bakit? Bakit kailangan mangyari to? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pang naging anak ng mga pumatay sa mga magulang ko? Altera, mahal kita. Mahal na mahal. Pero kailangan kong gawin ang pinangako ko sa mga magulang ko. Kailangan kong gawin ang tungkulin ko bilang isang manunugis. Gawin mo na, mahal. Gawin mong nararapat. Mahal na mahal kita, Alaric. Hindi ko na kinaya ang sakit, Miss Amy. Para akong pinupunit mula sa loob. Napakapit ako na mahigpit kay Alaric habang unting-unting nangihina ang mga tuhod ko. Pero wala na yatang masasakit pa sa nararamdaman ng puso ko ng mga sandaling yun, Miss Amy. Pakiramdam ko, paulit-ulit itong sinasaksak. Dahil kahit anong gawin namin, ang tadhana na mismo ang nagsabi na hindi talaga kami pwede ni Alaric. Unti-unting nanlabong paningin ko. Para may kumakawala sa loob ko. Isang bagay na matagal nang nakakulong. At ngayon ay pilit ang lumalabas. Napakapit si Alaric sa akin. Naririnig ko ang boses niya. Pero unti-unti na itong lumalabo. Hindi ko na alam kung paano pa ako lalaban, Miss Amy. Dahil mismong katawan ko, hindi ko na kontrolado. Naramdaman ko ang pag-init ng dugo ko. Kasabay ng pagkirot ng mga buto ko. Para bang isa-isa itong nababali at muling binubuo. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. At doon, naramdaman ko ang pagbitaw sa akin ni Alaric at ang tuluyan niyang paglayo. Unti-unting mas humaba ang mga kuko ko. Mas tumalim. Tila handang pumutol ng laman. Ang mga ngipin ko ay mas naging matutulis sa pangil. At sa bawat segundong lumilipas, mas lalo ako nauuhaw. Hindi sa tubig, kundi sa sariwang dugo at laman. Pagmulat ko ng mga mata ko, Miss Amy, iba nang nakikita ko. Mas malinaw, mas matalas. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay kong anyo. Hindi na ako ang dating ako. Ako na, ang reyna. Ang reyna ng mga aswang na matagal na nilang hinihintay na bumalik. Sa paligid, isa-isa silang nagsilabasan mula sa dilim. Mga nilalang na katulad ko, mga aswang. At sa harap ko, isa-isa silang lumuhod habang sinisigaw ang reyna, reyna, reyna. Hindi ko na marinig ang sarili kong paghinga. Hindi ko na maramdaman ang takot. Tanging kapangyarihan na lang ang tumataloy sa buong katawan ko hanggang sa unti-unti kong ibinaling ang tingin ko sa lalaking mahal ko, kay Alaric. Nakatayo siya sa di kalayuan. Hawak ang pana at palaso sa mga naginginig niyang kamay. Itinaas niya yon at iniumang sa direksyon ko. Kita ko rin ang pag-agos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. At sa mga sandaling yon, Miss Amy, bigla ako nakaramdam ng kirot sa puso ko. Pero saglit lang, dahil agad din itong nawala. Tila ba may naglalaban sa loob ko, Miss Amy, habang nakatingin ako sa mahal kong manunugis. Kasabay nun nagkagulo ang paligid. Nagsulputan din mula sa dilim ang ibang manunugis. At yun na ang naging hudyat ng isang matinding labanan, Miss Amy, sa pagitan ng mga aswang at manunugis. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na siya, Alaric! Kung hindi mo kaya, akong gagawa! Uncle Ricardo. Ako nga. Sakto lang palang dating namin. At mukhang hindi na magagawa ng pamangkin ko ang matagal na niyang pinagandaan. Nakakalimutan mo na ba ang sinumpaan mo, ha, Alaric? Nakalimutan mo na ba kung paano nila pinatay ang mga magulang mo? Pati ang kapatid ko. At yung babaeng yan, ang anak ng gumawa noon sa kanila. Siya ang matagal mo nang hinahanap para patayin. Huwag mong sabihing nahulog ka na sa babaeng yan. Hindi ko nakakalimutan ang sinampaan ko, Uncle Ricardo. At hindi ko rin nakakalimutan kung ano ang pinaghandaan ko ng ilang taong pagsasanay ko. Kung ganon, pagmasdan mo kung paano atakihin ng mga manunugis ang babaeng yan. Matagal kong hinintay ang oras na to, Alaric. At hindi ko hahayaang sirain mo ang mga plano ko. Hindi dapat ganito. Dapat kang magalit sa kanya. Patayin mo ang reyna ng mga aswang! Hindi niyo ako magpapatay! Mauna kayong mamatay! Yun ang akala mo. Napatay ko nga ang mga magulang mo noon. Ikaw pa kaya? Ano sabi mo?
pumatay sa mga magulang ko! Ako nga. Pinalabas kong ang mga magulang ni Alaric ang pumatay sa pamilya mo. At pinalabas ko rin na ang mga magulang mo ang pumatay sa mga magulang ni Alaric. Tutal, wala nang silbi ang pamangkin ko. Ay maganda nang malaman niya ang katotohanan. Nawalan lang ng saysay ang lahat ng paghihintay ko. At pagtuturo sa kanya para mag-insayo. Itinanim ko sa utak niya ang galit, pag-iigante. Pero anong nangyari? Napalambot lang siya ng isang tulad mo. Hindi ako makakapayag. Ako ang magtutuloy ng misyon. Papatayin ko kayong lahat. Makukuha ko ang kapangyarihan mo. At ako na ang mamumuno sa dalawang mundo. Ikaw? Ikaw ang totoong pumatay sa mga magulang ko? Bakit mo ginawa yun, Uncle? Dahil sa kapangyarihan. Hindi dapat ang ama mo at ang ina mo ang namuno, kundi ako. Dapat lang na mapunta sa akin ang lahat. Kapangyarihan! Kayamanan! Sakip ka, Uncle Ricardo! Wala kang puso. Niloko mo kaming lahat. Hindi kita mapapatawad. Ngayon na, Diego! Mula sa dilim, lumitaw si Diego. Pinatamaan niya ang mga manunugis gamit ang palaso sa kanilang mga kamay para hindi na makalaban pa. Kasabay ng pag-atake ni Alaric sa mga aswang sa paligid habang tumatakbo papunta sa direksyon ng kanyang Uncle Ricardo. Hawak ni Ricardo ang mahabang talim ng espada. Handa nang umatake kay Alaric. Kita ko ang hingal at pagod sa mukha niya, Miss Amy. Dahil sa walang tigil na pagsugod ng mga aswang sa kanyang daraanan. At dahil sa nakita ko, naramdaman ko ulit ang kirot sa puso ko habang pinagmamasdan ko siya sa ganoong sitwasyon. Nagising ako sa katotohanan ng kailangan ng tapusin ang laban. Kailangan ng mawala ang totoong mga kalaban. Kailangang mamatay si Ricardo kasama ang iba pang aswang. Pero bago pa man ako makagawa ng hakbang, pasugod na akong inatake ni Ricardo dahil ako ang mas malapit sa kanya. Mabilis niyang inuumang sa akin ng mahaba at matalim niyang patalim. Handa ko ng sanggain yon, pero bigla may sumulpot na isang nilalang sa harapan ko. Imbes na akong masaksak, siya ang sumalo sa espada na itatarak sana sa akin. Isang matandang babae. Halos kaidaran lang ng Lola Feliz ko, Miss Amy. Kasabay nito, narinig kong sigaw ni Ricardo nang tinamaan siya ng palaso ni Alaric. Hawak ang palasong tumama sa dibdib niya. Bumagsak sa lupa ang wala ng buhay na si Ricardo. Ako naman ay unti-unting nilapitan ang matandang nagligtas sa buhay ko. At doon ako tuluyan ng hina at napaiyak, Miss Amy. Dahil pagkakita ko sa mukha ng matandang nagligtas sa akin, ay bumalik lahat ng alaala ko sa kanya. At noong araw na binili niya ako sa akin, Lola Feliz. Lola Rosalia, may sugat ka. Lola, huwag mo akong iwan. Lola. Ay tagal kitang hinintay, Apo. Ay tagal kong naghintay na maging ganap kang dalaga. Mula sa malayo, binantayan at pinagmasdan kita. Tinupad ni Feliz ang pangako niya sa akin. Pero hanggang dito na lang ako, Apo. Nasa kamay mo na ang desisyon. Nakita ko kung paano ka magmahal, Altaira. Sundin mo, Apo, kung anong sinisigaw ng puso mo. Yun lang ang tanging paraan para matapos na ang lahat. Ikaw ba yung palagi kong nararamdaman mula sa malayo na nakabantay sa akin? Kayo ho ba yun? Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Dahil maraming nag-aabang sa iyo sa paligid, kaya kailangan ko silang ilayo sa iyo. Hindi ko hinayaang masaktan ka nila. Inangad kong makapaghiganti sa pamamagitan mo. Pero nung makita kitang umibig sa isang manunugis, ay hindi ko kakayanin, Apo, na ako mismo ang magbibigay ng sakit sa iyo kung paghiwalayin ko kayong dalawa. Altera,
Ayos ka lang ba? Pasensya na't nahuli ako ng dating. Kung napatamaan ko lang sana agad si Uncle Ricardo, wala na sanang ibang madadamay pa. Alaric, ang Lola Rosalia ko. Masaya akong aalis sa Tera. Masaya akong masaksihan na isang tunay na pag-ibig ang tumapos sa sumpa ng ating lahi. Matapos sabihin yun ng aking Lola Rosalia, bigla siya nagsuka ng malapot na dugo kasamang isang bato na pinaniniwala ang pinanggalingan ng kanyang kapangyarihan. Kasabay noon, unti-unting umusok ang buong katawan niya hanggang sa maging abo, kasabay ng mga aswang na nasa paligid. Nawala ang mga nakakatakot na ingay sa kagubatan at naging payapa ang buong Isla San Cristobal. Doon ko rin nalaman, Miss Amy, mula kay Lola Feliz na isinumpa palang pamilya namin. Hindi naman talaga kami mga totoong aswang. Sinumpa lang kami, kaya naging ganon ang anyo namin. Dahil sa inggit ng isang babaeng hindi nakatagpo ng totoong pagmamahal. Ayon kay Lola Feliz, dating kaibigan daw yun ni Lola Rosalia. Pareho daw sila ng lalaking minahal noon. Pero si Lola Rosalia ang pinili ng lolo ko. At dahil sa pangyayaring yon, umanib sa dilim ang babaeng yon at isinumpa niyang pamilya namin. Ang akala niya, dahil sa aswang na kami, hindi na kami makakatagpo ng isang tunay na pag-ibig na tatapos ang sumpa. Pero nagkamali siya, Miss Amy, dahil pinaglapit kami ng tadhana ni Alaric. Sa kabila ng pagkakaiba namin, ay natagpuan namin sa isa't isa ang tunay na pag-ibig na tuluyang tumapos sa sumpang yon. Bumalik ako sa normal, Miss Amy. Nawala ang matulis kong pangil at mga kuko, pati ang uhaw ko sa dugo at laman. Nung gabing yon, nasaksihan ng mga tao sa Isla San Cristobal ang pagmamahala naming dalawa ni Alaric. Sa harap nila, hinalikan ako ni Alaric. Narinig ko pa si Ethan na nagwawala. Sinasabing aswang daw ako, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Dahil hindi naman talaga ako aswang, Miss Amy. Isa lang akong simpleng tindera na nakatuluyan ang isang bilyonaryong manunugis. Habulin mo ako, palangga! Bilis! Kunwari nasa shooting tayo ng isang pelikula. Sige, aking irog. Nandiyan na ako. Hindi ko maisip na ganito palang magmahal si Diego. Hindi ka ba naiinggit sa kanila, mahal? Bakit naman ako maiinggit? Nandito ka naman sa tabi ko. Bakit? Gusto mo din bang gayahin sila? Magtatatakbo din sa buhanginan. Hindi. Mas gusto kitang halikan kasabay ng paglubog ng araw, Altera. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, Alaric. Salamat sa paulit-ulit mong pagpili sa akin sa kabila ng mga nalaman mo sa pagkatao ko. Kahit ano ka pa, at kahit sino ka pa, kahit ano man ang estado mo sa buhay, paulit-ulit kitang pipiliin at mamahalin, Altera. Napakahiwaga talaga ng pag-ibig, no, Miss Amy? Katulad ng naging kwento ng buhay ng aking kaibigang si Thea. Nagsimula ang lahat sa pag-ibig na nauwi sa inggit at sumpa. Pero natapos din dahil sa pag-ibig. Isang tunay na pag-ibig na siyang tumapos sa sumpa ng kanilang pamilya. Kung itatanong niyo kung ano na nangyari sa amin pagkatapos, obvious naman na nagkatuluyan kami ng aking palanggang si Diego. Si Thea naman at si Alaric ay ikinasal sa Isla San Cristobal. Pagkatapos nun, umalis din sila ng isla upang magbagong buhay, kasama sina Lola Feliz at Don Sebastian. Paminsan-minsan na lang silang bumibisita dito sa amin, sa bahay naming mag-asawa ni Diego, na ngayon ay siya ng tagapag-alaga ng kanilang mansyon. Nagkaroon kami ng anak, Miss Amy, at ngayon may isa na rin akong apo. At kung tatanungin niyo naman kung anong nangyari kay Ethan pagkatapos niyang magwala, umalis na rin siya kasama ang kanyang ama sa isla. At simula noon, wala na kami naging balita pa sa kanila. Kapag binabalikan ko, Miss Amy, ang nangyari noon ay napapatanong pa rin ako hanggang ngayon. Na nangyari nga ba talaga ang lahat ng yon? Gayon pa man, masaya ako na pareho kami nakatagpo ng tunay na pag-ibig ng aking kaibigang si Thea. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Miss Amy. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo.
Grabe naman ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating sender ngayon na si Mirabel. Pakiramdam ko tuloy naging bahagi rin ako ng kanilang kwento. Sana lahat pinipili Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa. Saan kaya makakahanap ng isang alari? Isang taong kayang piliin ka sa kabila ng kahit anong sitwasyong dumating sa buhay nyo? Doon mo din talaga masasabi na tunay at tapat ang pag-ibig. Kapag tinanggap ka niya ng buo, sa kabila ng lahat ng pagkakaiba nyo. Hindi lang sa pisikal na anyo o gali, kundi pati na rin sa estado ng buhay. Yung tipong ipaglalaban ka niya, kahit maraming tutol sa inyong dalawa. At handa siyang gawing posible, ang isang bagay na akala mo'y imposible. Kung meron kayong gustong ibahagi mga opinyon o reaksyon sa kwento, ay i-comment lang sa ibaba at babasahin ko. At kung marinig nyo ito sa ibang channel, huwag kalimutang i-report ha. Dahil lumalaganap na naman po ang mga magnanakaw sa aming mga videos. Huwag rin kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang Miss Ami Aswang Love Stories. At iba pa naming channels gaya ng Kwentong Takip Silim, Aswang Diaries, Aswang Radio, Aswang Confessions, Sitio Pangil at Sitio Bangungot para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, misteryo at kababalaghan. Ito po muli si Miss Ami. Maraming salamat. Shoutout nga po pala kay Inel Abuero, kay Lydia Lopez, kay Structure 745, hello din po kay Arlene Albader, kay Family Vlog Teherocano, kumusta po kayo? Hi din po sa iyo Ma'am Charinay. At kay Home FC ng Hong Kong, hello po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Hi din po sa inyo, Ma'am Rosalie Macarisa, kay Michelle Cedron, hi din po sa inyo Jen Alcano ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-antabay po sa ating mga channel. At kay Lynn Oman, yan, maraming salamat din po sa iyo ma'am, kumusta po kayo? Hi din po kay Maria Nelodrain Garcia, sabi niya ang galing nakakadala ang plot. Hello din po kay Criselda Manligues. Yan. Ang comment niya po ito doon sa isang episode. Sabi niya po ganda ng kwento ni Elaine at Bong. May kapupulutan ng aral ang mga kwento mo Miss Ami. Palagi ako nag-aabang ng bagong upload nyo at sa lahat ng channels nyo. Maraming salamat po and God bless din po sa inyo. And kay Bel Matinong, hello ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Kay Ruth Maglipon, hi din po sa inyo Fatima Alcalap. Sabi niya grabe yung pinagdaanan nilang mag-asawa, lalo na yung pagmamahal niya kay Bong hanggang dulo talaga hindi niya sinukuan. Ganon din po kay Ma'am Ellen Kiano, kay Arlene Dolina. Hello din po kay Ma'am Cristina Peru, sabi niya nakakahanga din ang pagmamahal ni Elaine, iniligtas niya muna bago niya iwan. At the end, sila pa rin, true love yun. Hello din po kay Ma'am Bel Matinong. Maraming salamat po sa inyong suporta, ma'am. Shoutout din po kay Lenny Caro, kay Moon Brave, pati na rin po kay Junie at kay Dimple Centeno. Yan po, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.